Hi mga Inday! Good evening sa inyong lahat. As nakikita niyo mga Inday sa background ko, kung may na-remember kayo, andito na po ako sa condo dito sa Cebu City mga Inday. At pagpasok ko, it's been 1 year and 3 months since na umalis kami sa kondong ito. At pagpasok ko mga Inday, yung smell ng kondo, yung mga gamit, yung lamesa, yung tapo, yung mga gamit sa kusina, yung gamit dito sa kwarto, same pa din. Lahat mga Inday. Same, yung CR, yung mga gamit ng CR, gamit lahat mga Inday, same pa din. Para lang akong nagbakasyon ng isang taon sa ibang bahay. Tapos pag uwi ko dito mga Inday, kung ano man yung naiwan ko dati 1 year and 3 months ago, pagbalik ko is yun pa din mga Inday. So dito yung kwarto ko dati, kung saan ako, kung kami nag-aaway kami ni Eric, kung saan man ako nagtulog dati, ito yung kwarto ko. At saka yung kwarto niya dito mga Inday. Nandito din yung sofa ng kapatid ko mga Inday. Hi guys! And kakarating lang po namin dito sa condo. And umabot po ng 12 hours yung pag-drive ko straight. Nakakapagod. First time ko pong mag-drive ng ganun kalayo na straight mga Inday. At very timing kasi pagdating namin dito, dumiretso na muna kami sa SMC side para maghapunan. Tapos, pagkatapos namin maghapunan mga day, umuwi na kami. Napaka-traffic. Tapos, umulan pa ng malakas. May kidlat pa, sobrang traffic pa. Parang I'm so exhausted na, nakakapagod mga day. Tapos kagabi wala pa akong tulog kagabi kasi namatay ko mga gamit sa sakyanan. Tapos pagdating ko dito sa basement, lagi baha ang basement mga day. So natatakot ako kasi baka tumaas yung tubig sa basement ba, maabot yung sasakyan. Na pag maabot yung tubig, yung sasakyan ng tubig, baka hindi na umandar. So, baka sa sobrang pagod ko ngayon, makatulog ako mga Inday. Malakas pa rin yung ulan kasi alas 7 pa lang ng gabi baka lumakas yung ulan, tapos tataas yung tubig, tapos maapektuhan yung sasakyan. Gusto ko sanang i-park doon sa labas ng basement. Kaso sabi ng guard, manuktok lang daw sila dire kung mataas ang tubig mga day. So, I will see you tomorrow kung anong gagawin natin tomorrow dito sa condo mga day. Ewan ko, ilang tulog na lang, parating na din si Eric dito. So lahat, bumalik lahat. So sana this time, kasi same naman lahat ang location, ang place, lahat ng gamit same. Sana may improvement na din sa aming dalawa. Hindi pa kami nagkabalikan mga Inday, pero sana sa pag-uusap namin o pag-uwi niya dito ulit is may improvement na kaming dalawa. So, matutulog na muna ako mga Inday. Magbibis na muna ako kasi sobrang pagod ko sa 12 hours ko na pagdadrive-day. Ngayon, umulan pa ngayong gabi. Yung mesa mga Inday, same pa rin yung trapo, same pa rin yung TV, remote, itong upuan, same pa din, itong flower base, ang salamin, same pa din. Yung ref, lahat, same mga Inday. Yung mga baso, plato, same. Yung CR, same pa din. Oh, di ba? Oh, ayan. Oh. Hindi, dyan ka matutulog? Uy, nagkabalik, huy! Si Kuya Eric na mo din Doon tayo yung dalawa sa kabila. Himong gipalog aircon? Good morning mga Inday. Oh, unang gabi dito sa condo mga day, na para ko na lang bahay. Kape tayo. Back on taking coffee dong kay Naidong. Back on taking coffee mga Inday. Oh. Same baso din Ang kapatid ko dito mga Inday, pumunta kami doon sa kabilang building para bumili ng bigas, bumili ng itlog, bumili ng sardines para pang breakfast, pang umagahan. Tapos nasyak yung kapatid ko kasi yung itlog nila dito mga Inday, yung isang piraso ng itlog is 18 pesos. Yung kape nila is 25 pesos.
Yung bigas nila dito mga Inday, 1 kilo, 84 pesos. So, shock o bongkag ng 300. Breakfast pa lang yan mga Inday. 300 na ano ko. Talagang pag, kung ako talaga ang pipiliin mga Inday, hindi ako pupuyo dito sa kuan oy sa syudad kay mabroke ko diri mga Inday, mapurdoy kog sumot diri sa syudad. Akong manghod mga Inday o nangapipod siya ko. Nagkukunin namin yung mga gamit mamaya sa basement mga Inday sa sasakyan kasi andun pa sa sasakyan. Tapos buti na lang kagabi sira yung elevator kagabi mga Inday, buti na lang ngayon okay na. So hindi na kami malilisudan pag sulod sa mga gamit ba. So magmamahaw sa may mga Inday before kami mag arrange dito. So, dinala ko yung kapatid ko mga Inday kasi syempre, hindi ko gusto na ako lang isa ang magsusundo ni Eric sa airport at magpuyo dito na kami lang dalawa. So, dinala ko na yung manghod ko, yung kapatid ko. Dito yan magsistay mga Inday hanggang makabalik na kami doon sa Negros. Nilagay nila yung lamisa sa gitna. So, parang yung space ng sahig mga Inday ba is hindi siya malaking space. So, gaya ng dati, yung arrangement ko dati mga Inday. Ay, sorry. Dati yung open yung zipper ko. Dati yung arrangement mga Inday. Yung table na dyan, pakita mo. Yung table na dyan mga Inday, andito yan sa my TV. So, since na itong lamesa is i-move ko dito mga Inday. So, binalik ko dyan yung lamesa na yan. Para magkaroon ako ng malaking space dito kasi Eric hindi yan pumupunta ng gym, dito yan nag-exercise sa sala. Ibalik ko na lang sa dati kung ano yun. Yan, malaki na yung space. Yan tayo mga dayo. Ito yung binili namin ng kapatid ko kanina doon sa kabilang building. Sardinas na may itlog. Breakfast pa lang may 300 pesos na. More than. Yeah. Anong iniisip mo? Ay na magpaniod to eh. Oo, dala na to, paniod to. Huwag na kayong kumain ng tanghalian nyo. Dala na to, paniod to. Huwag na kayong kumain ng tanghalian nyo pag dito kayo sa kondo nakatira. Dapat Bakit? yung kain nyo, Isang araw. isang araw kaisa lang. Tapos magkape kayo ng 5 beses. Patay. Kasi wala naman kayong trabaho pag nandito kayo sa kondo eh. Magaling kasagaran nga sa mga tao nga nagpuyog syudad o remote job na may trabaho sila through internet sa loob lang ng bahay. Breakfast tayo mga day, kain tayo. Mahaw. Walang mantika yung niluto, yung kapatid kong nagluto nito mga day. Nakalimutan yung bumili ng mantika. Tubig lang yung niluto niya. Tubig lang yung gamit niya, walang mantika. Yung mga lamas, tubig lang nilagay niya, tapos nilagay itong sardinas, tapos nilagay ng itlog o walang mantika. Kunin ko na yung mga gamit mga Inday. Ito mga box ay, Inday, pasensya sa answer ha? Ay mga Inday, naligo na jud ko kay naburingan ako sa loob mga Inday, kakabahig sa mga pandala na kong gamit. Pupunta na muna kami sa SMC side para mag ice skating kasi namiss ko rin mag skating mga Inday ba. So yung kapatid ko nag-wait na doon sa elevator. Pupunta lang kami ng SMC sasakyan. Magbabaking para yung taxi mga Inday. Punta na muna kami mga Inday para makahigop naman kami ng kriskong hangin kasi simula kami hanggang ngayong araw nag-ano lang kami,
Nasa loob lang kami ng condo. Yung kapatid ko sabi niya, this is not the life I wanted. Kasi napaka-boring dito mga inday. Pag wala kang trabaho, wala kang gagawin, boring talaga dito sa condo. Sa syudad. Dali rin, magawas ko siya. Dadalhin ko muna yung kapatid ko mga inday doon sa elite bar. So, is this the life that you wanted on? Bahala. Bakit? Hiningaw. Kapoy. Ayaw mo ditong tumira? Dami mga na-impound. Ang harap ng condo namin dito mga inday, mga impound na mga motor at saka sasakyan. Yung mga iba mga inday, is tinutubuan na ng ano na Mga damo. ang ganda ng kalsada nila dito mga inday. Nung una hindi pa to simentado, ngayon maganda na ang kalsada nila dito mga day. Ito sa part na kalsada na ito meron na to. Dito ako nagpa-practice sa una, dito ako pinapraktisan ni Eric mag-drive. Pero dito sa kabila mas may spalto, wala. Doon din yung condo na binabayaran namin dati doon. May kondo kami dito sa kabila mga inday. Kikita nyo yung building. May kondo kami dyan dati nung hindi pa kami nagsama ni Eric. May binabayaran kaming kondo dyan, rentoon. Kaso nga lang, nag-COVID. So hindi ako makapunta dito sa Cebu kaya binitawan na lang namin. Dyan kami namimimit sa una ni Eric doon. Sabi nga ni Eric yung Cebu nakapiligira ng tubig. Pero pag gusto mo kapingwit, hindi ka agad gusto magkapingwit. Kasi bawal. Uy, hinay-hinay. Rakay na si kuya sa likod. Hi kuya. Ay, wapo. Adoy. Oh my God. Kaya ako gano'n. Paglaw na kusugan nila. Uy, huwag paghinay. Ayaw biya na kuya. Bisa ganahan patamutilaw din na lang. Sa may tilawan mo? Ay, wato ara na guys. Hala, gwapo rin si kuya. Nagalang gwapo si boy. Nagpunta na rin ako mga inday sa waxing salon kasi 3 months nang hindi ako nakapag-wax ang aking underarm. So sobrang marami ng buhok mga inday. Kasi nung nagta-travel ako, hindi na ako kumukuha ng buhok sa aking kilikili. Kaya ngayon, ginulpi ko na lang mga inday. Alam ko naman na pupunta ako dito sa Cebu. So hindi ako nagpapawaksa dahil dumating si Eric. Talagang choice ko lang talaga yan na magpawaks ako dahil yung sa kilikili ko 3 buwan, yung sa batiis ko, yung sa paa ko dyan mga inday, yung mga buhok dyan is mag-iisang taon na yan. So mahaba-haba na yung buhok ko dyan mga inday, kaya pinakuha ko na lang, pinawaks ko na lang. Sa tagal ng panahon na hindi ako nakapag-wax, sobra, 2 silang babae nag-wax sa aking paa, pakalit ug bira mga inday, sobrang sakit. Sabi ko undangis ako ninyo kay iduoto sa kay katol nga sakit ang aking nararamdaman. Oy, Merry Christmas. Baka may magsasabi na naman dyan na, oy, nagpapawak siya dahil parating na si Eric. Hoy, hindi. Choice ko talaga to. Magpawaks ako mga inday. Wala akong pakialam kay Eric. Ay, mga inday. Magandang gabi. So, ngayong araw, pagkatapos ko dito sa condo mga inday, lumabas kami ng kapatid ko. Nagpunta kami ng El Corso para mapakita ko sa kanya yung yung views doon mga inday. Tapos nagpunta kami ng SM Seaside. Nag-buffet kami 2. Tapos sinabihan ko siya, tinanong ko siya kung gusto niyang ma-experience na mag-ice skating. Kasi nung dati mga inday, dinala ko dito yung mga kapatid ko. Pina-experience ko din sa kanila yung ice skating dahil gusto ko sana na kung ano yung na-experience ko, gusto ko din ma-experience sa kanila unti-unti mga inday. So this time, kasi nandito na yung kapatid ko, pina-experience ko sa kanya yung ice skating. So hindi ko in-expect na yung pag-ice skating niya mga inday. Hindi pa nga kami nakapag 3 minutes sa loob ng skating area, nadula siya at
it turns out to accident mga inday. Kasi pagdulas niya, yung kamay niya dito mga inday, na-hit sa blade ng sapatos. Kasi nag-change kasi sila ng sapatos eh. So, na-hit yung kamay niya dito pagka-slide niya. Akala ko, normal lang na slide. Normal lang man siguro yung slide niya mga inday. Pero, yun nga lang, parang nagkasugat yung blade ng sapatos at sa kamay niya. At akala niya is konti lang yung, maliit lang yung sugat. Pero nung nakita ko mga inday, kasi nauna kasi sa akin eh. Pagkakita ko, may dugo na yung damit niya. So, nung tumayo na siya mga inday, nakikita ko yung mga dugo sa ice. So, nagpupula na yung ice mga inday. Sabi ko, Diyos ko Lord, so, siyempre, mga 1 year na din akong hindi nakapag-skate mga inday. So, hindi pa ako, hindi, parang nawala yung mastery ko sa pag-balance. So, hindi ko siya ma-rescue agad mga inday kasi binabalance ko pa yung sarili ko. Kaya tumawag na lang ako ng mga trainer doon mga inday. Sabi ko, Jolong. Tapos wala pang nakakita kagad kasi less lang yung tao pagpunta namin doon. So, buti yung palagi akong kumakaway-kaway, nakita ng isang trainer. Kaya yun, rescue siya mga inday at dinala siya agad sa clinic ng skating area. So, sabi ng nurse na na-assign doon na kailangan talaga matahi yung kamay niya dito mga kasi malaki yung sugat. So, kailangan siya madala sa hospital para matahi at para ma-injectionan siya. So, yung kapatid ko mga inday, mahilig na yan, marami na yan mga sugat-sugat sa katawan niya ba. So, ako yung natataranta kasi ako yung kasama niya. Responsibilidad ko siya kasi kapatid ko rin siya mga inday. Pero, ang suggestion talaga ng nurse na dalhin siya sa hospital para ma-stitch. Yung kapatid ko nagmatigas na hindi na siya pupunta ng hospital kasi malayo lang daw yun sa bituka. Ang dami doon yung mga sugat na naranasan. So, pinainom po na lang siya ng pain reliever mga inday. Ayun, nagpapahinga sa kwarto. Doon siya sa kwarto na Eric natutulog mga day. Habang wala pa si Eric dito, doon siya natutulog. So, bukas mga inday, mag-grocery ako bukas kasi hindi ako nakapag-grocery ng maayos today. At pagod na rin ako kasi parang gusto ko yung ice skating mga inday pero parang na-trauma ako dun sa dugo na nakita ko kasi marami talaga inday. Tignan yung video na yun, marami talaga mga inday, tapos malaki talaga yung sugat niya. Kaya kung gusto nyo man po mag-skate, mag-ice skating dito sa SMC site, hindi ko in-expect na mangyayari talaga sa kanya yun kasi yung iba kong nephew, yung mga kapatid ko at saka yung adopted family na Eric na yung mga bata, pinaskate namin doon at wala namang nangyari na gano'n. So, timing talaga sa kanya na first time niyang pumasok at first time mag-ice skating, ayun, may remembrance siya ulit. So, kung gusto niyo man pong mag-ice skating or yung mga anak niyo na first time, please, mas maigi na magdala po kayo ng gloves para mas protection po sa kahit ano man mangyayari sa loob. Kasi sa mga na-experience ko mga inday, mas maganda talaga pag may gloves yung kamay mo. Kasi if in case na ma-fall kayo sa ice, yung kasing ice mga inday, matigas yan eh. So there will be possibility na pag na-fall kayo, tapos matouch yung kamay nyo, is masakit talaga yung ice. Tapos yung scratch ng ice is masakit talaga mga inday. Tapos kapag nag-skating na kayo, maghiram kayo ng helmet kasi may helmet naman doon. Tapos yung sa arm tsaka sa knee pad para in case na matumba kayo mga inday, may support lang. Sa kapatid ko kasi is accident talaga kasi pag fall niya, parang natukag niya ang usa ka kamot niya direct din sa kabilang sapatos mga inday. Kaya ayun, nagisi. So, parang na-trauma na ako sa dugo na instead na sana ganahan ko mag-skating pero nawala na rin ako ng gana mga inday. So nasayang lang yung binayad ko pero okay lang yung nasayang as long as okay na yung kapatid ko mga inday. So umuwi na lang kami dito. So matutulog na rin ako mga inday and see you kasi bilang na rin yung araw at ng pag-aantay ko dito na darating na si Eric.